Pinatay nila ang nag-iisang rason ko para mabuhay. Habang naghihingalo ang nanay ko sa isang malamig na higaan, nagpapakasarap ang asawa ko sa yakap ng iba, gamit ang perang ipinangutang ko. Amoy sabon ka, nakakadiri. Ang malupit niyang pandidiri. Pero hindi nila alam, ang basahang tinapakan nila ay ang reynang dudurog sa kanilang kaharian. Hanggang saan ang kayang bayaran ng mga taong umagaw sa lahat ng akin? Pirmahan mo na yan. Nakakahiya kang isama sa mga ganitong klaseng event. Amoy sabon at ginisang sibuyas ka pa rin kahit nakatuga ka na. Ang mga salitang yon ay bumira sa pandinig ni Amaranth. Malamig at walang kahit anong bahid ng pagsisisi. Unti-unting umangat ang kanyang paningin. Sa halip na masalubong ang ipinangakong nangiti ng lalaking 5 taon niyang pinagsilbihan, ang bumungad sa kanya ay ang nanlilisik at nandidiring mga mata ni Icarus. Nakatayo si Amaranth sa gitna ng engrandeng bulwagan ng unibersidad, suot ang kanyang itim na toga. Mahigpit ang pagkakayakap ng kanyang mga kamay na magaspang at sugatan sa kapaglalaba sa kapirasong papel na naglalaman ng kanyang master's degree. Ito sana ang araw na ipagmamalaki siya ng kanyang asawa. Ito sana ang patunay na hindi lamang siya isang hamak na tagapaglinis ng mansyon ng mga ito, kundi isang babaeng nagsunog ng kilay tuwing madaling araw pagkatapos magkusot ng mga maruruming damit ng buong pamilya. Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang mga papeles ng annulment sa malamig na marmol na sahig. Ibinato iyon ni Icarus sa mismong harapan ng maraming matataas na panauhin. Sa tabi ng kanyang asawa ay nakapulupot ang braso ni Celestine, isang babaeng anak mayaman na nakasuot ng masikip na pulang bestida. Nakangiti ng mapang uyam habang sinasadya nitong itapat sa liwanag ang isang nakakabulag na singsing na brilyante sa kanyang daliri. Isang matinding paninikip ang bumara sa lalamunan ni Amaranth. Wala siyang maramdamang luha, tanging ang pamamanhid ng kanyang buong katawan habang ang paligid ay tila nagiging isang malabong panaginip. Ang mga mapanghusgang bulungan ng mga taong nakapaligid sa kanila ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat. Imbes na pulutin ang kanyang katibayan, nang pagtatapos na nahulog din sa sahig, unti-unting lumuhod si Amaranth. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang mga papeles ng paghihiwalay. Sa isang mapait at nakakadurog na pagkakataon, ang kanyang mga kamay ay pilit na pinapagpag at pinapakinis ang mga lukot ng papel. Isang nakasanayang kilos ng isang asawang sanay na sanay magplantsa ng mga gusot na damit ng iba upang sila ay magmukhang perpekto sa paningin ng mundo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang sunod-sunod na pagyanig ng kanyang lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig at halos walang lakas na inilapit niya iyon sa kanyang tainga. Mrs., pasensya na po. Wala na po ang nanay niyo. Kanina pa po namin kayo tinatawagan, ngunit ngayon lang kayo sumagot. Bumigay na po ang puso niya sa kakahintay ng pang-opera. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amaranth. Nawala ang musika sa bulwagan. Nawala ang boses ni Icarus. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso na unti-unting nagkakadurog-durog. Kahapon lang, lumuhod siya sa harapan ng kanyang biyenan na si Doña Cielo. Umiyak siya at nagmakaawang ipadala ang ₱250,000 na matagal na niyang inipon at ipinatago rito para sa operasyon ng kanyang ina. Sinabi ng matanda na naipadala na ito. Ngunit nang mag-angat ng paningin si Amaranth, saktong tumama ang liwanag ng malaking aranya sa brilyanteng singsing na suot ni Celestine. Ang disenyong yon, ang eksaktong presyo ng resibo na nakita niyang nakatago sa bulsa ng coat ni Icarus noong isang gabi nang labhan niya ito. ₱250,000. Ginamit ng kanyang asawa at biyenan ang dugong pawis niya, ang mismong perang magdurugtong sana sa hininga ng kanyang ina upang ibili ng singsing ang babaeng ipinagpalit sa kanya. Ang kanyang ina ay namatay sa isang malamig na higaan
sa probinsya, habang ang mga taong umutang sa kanya ng buhay ay nagdiriwang ng kanilang pagkakanulo. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, isang lalaking nakasuot ng formal na itim na suit ang tahimik na nakamasid. Ang mga mata nito ay puno ng matinding pagkaawa at lihim na panggigigil habang pinapanood ang pagdurusa ng babaeng nakaluhod. Tuluyang bumagsak ang mga balikat ni Amaranth. Tila naubos ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Bago pa man siya makabawi sa kawalan ng malay, muling umilaw ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Doña Cielo ang sumagot sa kanyang naghihingalong diwa. Ang boses ng matanda ay matalim at walang pakialam. "Oh, nabalitaan ko na ang nangyari sa probinsya. Mabuti na yon. Pabigat lang naman ang nanay mo sa mga gastusin natin. Umuwi ka na dito ngayon din. Huwag ka nang mag-inarte dyan dahil napakarami mo pang labahin na iniwan. Paano pa siya hihinga kung ang mismong hangin na bumubuhay sa kanya ay ninakaw na ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay?" Ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos, nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ni Amaranth sa maputik na sementeryo. Wala siyang kasama, kundi ang sariling anino at ang malamig na kabaong nagawa sa pinakamurang klase ng kahoy. Walang mga puting bulaklak, walang mga marangyang kandila, at mas lalong wala ang pamilyang pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang bawat butil ng tubig na dumadampi sa kanyang balat ay kasing lamig ng bangkay ng kanyang ina na ngayon ay unti-unti nang ibinabaon sa lupa. Isang itim na payong ang biglang sumulpot sa kanyang ulunan, humaharang sa malakas na hangin at ulan na kanina pa nanalasa sa kanyang nangangatog na katawan. Hindi gumalaw si Amaranth, ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Isang presensyang hindi nagmamadali at hindi nanghuhusga. "Huwag mo nang piliting maging matatag ngayon, Amaranth. Hayaan mong ang ulan ang umiyak para sa'yo." Ang boses ni Attorney Dante ay mababa at puno ng sinseridad. Sapat na upang bahagyang kumalma ang nanginginig niyang mga balikat. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang lalaking ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang init ng malasakit sa gitna ng kanyang giniginaw na mundo. Iniabot ni Dante ang isang malinis na puting kanmoy soa, ngunit nanatiling nakatitig si Amaranth sa lupang tumatabon sa kanyang ina. Nabulabog ang katahimikan ng paulit-ulit na pag-ilaw ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang sunod-sunod na mensahe mula kay Icarus ang bumungad sa kanya nang buksan niya ito. "Nasaan ka na bang babae ka? Bakit hindi ka sumasagot? Alam mo namang mahalaga ang victory party ko ngayong gabi dahil sa promotion ko. Non, napaka-irresponsable mo talaga. Kahit kailan ay puro ka problema. Huwag kang uuwi sa bahay kung hindi mo dala ang paborito kong damit na ipinalaba ko sa'yo." Napapikit si Amaranth. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang ang kanyang ina ay ibinabaon sa lupa. Ang iniisip ng kanyang asawa ay ang kanyang maruming damit at ang pagdiriwang ng tagumpay na siya rin naman ang lihim na nagpondo. Muling nagsalita si Dante, ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa libingan. "Mayroon akong kailangang ipakita sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakarating ang perang ipinadala mo para sa operasyon ng nanay mo." Inilabas ni Dante ang isang tupi-tuping papel mula sa kanyang bulsa, isang opisyal na sawkey mula sa bangko. Doon, malinaw na nakasulat ang petsa at oras kung kailan inilipat ni Doña Cielo ang 500,000 piso mula sa account ni Amaranth patungo sa isang tanyag na Tiem Kim Hwan sa Makati. Ang perang pambilisana ng buhay ng kanyang ina ay ginamit upang bayaran ang singsing na ngayon ay nagniningning sa daliri ni Celestine. Isang matinding katahimikan ang bumalot kay Amaranth. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngunit ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa magsimulang dumaloy ang dugo, humahalo sa putik at ulan. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matalim pa kaysa sa anumang patalim na pwedeng itusok sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat puyat at pagod na ibinigay ko sa kanila,
Ang lahat ng yon ay nauwi sa kamatayan ng nanay ko. Lumingon si Amarant kay Dante at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Wala na ang takot at kamchiyo na palaging nakaukit sa kanyang mukha. Ang natira na lamang ay ang isang malamig at nagbabagang galit na tila kayang tumunaw ng bakal. Hinubad ni Amarant ang kanyang basang apron na palagi niyang suot sa ilalim ng kanyang jacket, ang simbolo ng kanyang pagkaalipin sa mansyon ng mga Icarus. Inilapag niya ito sa ibabaw ng basang lupa ng libingan ng kanyang ina. Tapos na ang pagiging alipin ko, ma. Isinusumpa ko sa harap ng iyong libingan ang bawat sentimo na kinuha nila sa atin, ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 5 taon. Babayaran nila yan ng higit pa sa inaakala nila. Susunduin ko na ang impyerno para sa kanila. Tumalikod si Amarant at nagsimulang maglakad palayo sa sementeryo. Hindi na tinitingnan ang likuran. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa putik, tila isang bagong pagkatao ang isinisilang. Si Dante ay nanatiling nakatayo sa likuran niya. Ang itim na payong ay nakasukob pa rin sa kanya. Handang samahan siya sa digmaang kanyang sisimulan. Nang marating nila ang kalsada, isang huling tingin ang ibinigay ni Amarant sa madilim na langit. Ang ulan ay nagsisimula ng humina, ngunit ang bagyong parating sa pamilya Icarus ay ngayon pa lamang magsisimula. Pumasok si Amarant sa loob ng mansyon ng mga Icarus na tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ng marangyang bahay na ito ay pamilyar sa kanya, mula sa bawat dumi sa sahig na kanyang nilinis hanggang sa bawat kurtinang kanyang nilabhan. Ngunit sa sandaling ito, ang hangin sa loob ay tila naging lason. Ang bango ng mamahaling pabango ni Doña Cielo ay humahalo sa amoy ng kanyang basang damit na mula pa sa sementeryo. Naghihintay ang matanda sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong upuang gawa sa pelus, habang humihigop ng tsa. Nang makita niya si Amarant, hindi pa kikiramay ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang isang matalas na singhal. Bakit ka ngayon lang? Tingnan mo ang sarili mo. Nagkakalat ka ng putik sa mamahaling carpet ko. Napaka-iresponsable mo talaga. Dahil lang sa namatay ang nanay mo, ay nakalimutan mo na ang mga obligasyon mo dito sa bahay? Hindi sumagot si Amarant, na natili siyang nakatayo. Ang kanyang paningin ay diretso at walang emosyon. Ang katahimikan niyang ito ay tila lalong nagpagalit sa matanda. Kinuha ni Doña Cielo ang kanyang pitaka at kumuha ng 5,000 piso. Pagkatapos ay padaskol itong ibinato sa paanan ni Amarant. Ayan, kunin mo yan. Pambayad sa kabaong ng nanay mo para hindi ka na mag-inarte. Ngayon, bago ka lumayas dito, pirmahan mo na ang annulment papers na iniwan ni Icarus. Wala ka namang naitulong sa pamilyang ito, kundi ang maging pabigat. Wala kang ambag, kaya wala ka ring makukuha kahit 1 sentimo sa amin. Dahan-dahang yumuko si Amarant, hindi para pulutin ang pera, kundi para abutin ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang mabilis at dutkwat na galaw, inukit niya ang kanyang lagda sa ibabaw ng papel. Walang pag-aalinlangan, walang luha. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid, iniwan ang pera sa sahig at naglakad patungo sa pintuan. Hindi siya nag-impake. Wala siyang kinuha ni isang pirasong damit o alahas na ibinigay ni Icarus sa nakalipas na 5 taon. Ang tanging suot niya ay ang lumang bestida na suot niya noong unang araw na pumasok siya sa bahay na yon. Isang simpleng tela na sumisimbolo sa kanyang pagiging totoo sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Sa may pintuan ng kusina, lumingon siya at nakita si Manang Rosa, ang matandang vunoy na palihim na umiiyak. Lumapit ang matanda at mabilis na isinilid sa kamay ni Amarant ang isang maliit na balot ng biskwit at isang bote ng tubig. Mag-iingat ka, Amarant. Pasensya ka na kung ito lang ang maibibigay ko, ang bulong ng matanda sa pagitan ng hikbi. Hinawakan ni Amarant ang kamay ni Manang Rosa, ang tanging kamay na nagparamdam sa kanya ng init sa loob ng impyernong ito.
Mag-iingat po kayo rito, Manang. Pangako, babalikan ko po kayo. Hindi na ako ang babaeng iniwan niyo ngayon. Paglabas niya ng malaking gate ng mansyon, huminto si Amaranth. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at dahan-dahang tinanggal ang simpleng singsing na pilak na ibinigay sa kanya ni Icarus noong kanilang kasal. Walang pag-aatubiling binitawan niya ito sa loob ng basurahan sa tapat ng gate. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa loob ng lata ay tila hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Naglakad siya patungo sa kanto kung saan naghihintay ang isang itim na sasakyan. Pumasok siya sa loob at doon ay naghihintay si Attorney Dante. Inabot ni Amaranth ang kanyang telepono at may idinayal na numero. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at puno ng takot, ay naging malamig at puno ng awtoridad. Attorney Dante, it is time. I-activate na ang lahat ng shares ko sa Luzon Diamond at Solstice Group. I want a full audit of Icarus accounts by tomorrow morning. Huwag niyo silang titigilan hanggat hindi nila nararamdaman ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin. Samantala, sa loob ng mansyon, masayang bumalik si Icarus mula sa kanyang victory party. Nakita niya ang nilagdaang papel sa ibabaw ng mesa at napangisi. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay malaya na siya para pakasalan si Celestine. Ngunit ang kanyang katuwaan ay napalitan ng kaba nang biglang mag-flash sa malaking telebisyon ang isang breaking news. Isang magandang reporter ang nagpahayag ng balitang yumanig sa buong bansa. Ang misteryosong tagapagmana ng Luzon Diamond Corporation, ang pinakamalaking kumpanya ng hiyas sa bansa, ay opisyal na nang bumalik sa Pilipinas upang kunin ang kanyang trono. Siya ay walang iba kundi si Amaranth Luzon. Ang baso ng alak na hawak ni Icarus ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig, habang ang pangalan ng kanyang dating asawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sa loob ng isang marangyang penthouse sa Makati, ang usok ng mamahaling kandila na may amoy ng lavender at sandalwood ay dahan-dahang humahalimuyak sa hangin. Wala na ang amoy ng sabon, panlinis ng banyo, at ginisang sibuyas na tila naging bahagi na ng balat ni Amaranth sa loob ng 5 taon. Sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig, isang bagong babae ang unti-unting nabubuo. Ang kanyang magaspang na kamay ay maingat na nilagyan ng mamahaling langis at ang kanyang katawan ay binalot ng isang itim na silk dress na tila idinisenyo para sa isang reyna. Ang bawat tahi ng tela ay sumasalamin sa kapangyarihang matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga lumang apron. Habang isinusuot niya ang isang pares ng hikaw na gawa sa pinakamahal na brilyante ng Luzon Diamond, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang bawat kurap ay puno ng talim at determinasyon. Pagbukas ng pinto ng kanyang silid, tumambad sa kanya si Attorney Dante na nakatayo malapit sa bintana, tinitingnan ang nagliliwanag na syudad sa ibaba. Nang marinig nito ang mahinang tunog ng kanyang paglakad, dahan-dahang lumingon ang lalaki. Saglit na napatigil si Dante, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kagandahang nasa harap niya. Tila nakalimutan nitong huminga sa loob ng ilang segundo. Dahan-dahang lumapit si Dante at iniabot ang isang tasa ng mainit na chamomile tea sa kanya. Ang init ng tasa ay dumampi sa kanyang palad, isang pakiramdam na malayo sa lamig ng sementeryo noong nakaraang araw. Mas babagay sa iyo ang ngumiti ngayon, senyorita. Hindi na kailangan pang magtago sa dilim. Ang mahinang sabi ni Dante, ang boses nito ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Naupo si Amaranth sa kanyang lamesa at binuksan ang isang makapal na folder ng mga audit records. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita ang pangalan ni Icarus. Nakatakda itong i-promote bilang general manager sa susunod na linggo dahil sa sunod-sunod na pondong natatanggap ng kumpanya mula sa isang anonymous investor. Hindi alam ni Icarus
na ang bawat sentimong nagpapatakbo sa kanyang karera ay galing sa pawis at talino ng asawang itinapon niya sa lansangan. Icarus thinks he's a king because of this investment, ang sabi ni Amaranth habang hinahaplos ang mga papeles. Attorney Dante, simulan na nating bawiin ang lahat. Gusto kong dahan-dahanin ang pag-withdraw ng 80% ng pondo. I want to see him struggle to breathe while his empire slowly crumbles. Huwag mong papatayin ang apoy agad. Hayaan mo silang mapaso hanggang sa wala na silang matakbuhan. Tumango si Dante, ngunit sa halip na bumalik sa kanyang upuan, lumapit siya ng bahagya kay Amaranth. Napansin niya ang isang maliit na sinulid na nakasabit sa balikat ng damit nito. Maingat niyang inabot ang balikat ni Amaranth para alisin iyon. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng babae, isang hawak na puno ng pag-iingat at lihim na paghanga. Naramdaman ni Amaranth ang bilis ng pintig ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Ang tanging hawak na nararanasan niya ay ang pagtulak o ang marahas na paghila ni Icarus. Ngunit ang haplos ni Dante ay iba. Ito ay tila isang panalangin, tahimik at nagbibigay ng proteksyon. Hayaan mong iba na ang gumawa ng lahat ng mabibigat na trabaho para sa iyo, Amaranth. You are no longer a servant. You are the owner of the throne. Ang bulong ni Dante habang nananatiling malapit ang kanyang mukha sa babae. Ang kanyang hininga ay dumaan sa pisngi ni Amaranth. Nag-iiwan ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Muling tumingin si Amaranth sa records ng kumpanya. Ngunit ang kanyang isip ay pansamantalang nagulo sa presensya ng lalaking nasa tabi niya. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya mag-isang lalaban sa gitna ng unos. Samantala, sa opisina ni Icarus, kasalukuyan itong nagbubukas ng isang bote ng sampansi kasama si Celestine. Cheers, my love. Malapit na tayong maging hari at reyna ng kumpanyang ito. Ang masayang sigaw ni Icarus habang itinataas ang kanyang baso. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang bintana, ang mga brilyanteng dati niyang minaliit ay nagsisimula na siyang bulagin sa paparating na kadiliman. Icarus, ano ang nangyayari? Bakit bumabagsak ang stocks natin? Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Ang boses ni Doña Cielo ay pumapailan lang sa loob ng opisina, puno ng takot at pagngangalit. Hindi makasagot si Icarus. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel habang nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang bawat numero na nakasulat doon ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa loob lamang ng 2 araw, ang anonymous investor na naging sandigan ng kanyang karera ay nagsimulang bawiin ang pondo nang walang pasabi. Sir, tinatawagan po namin ang opisina ng investor pero ang sabi lang po nila ay business decision ito. Wala po silang binibigay na ibang rason. Ang nanginginig na ulat ng kanyang sekretarya. Sa labas ng boardroom, naririnig ni Icarus ang mga bulungan ng mga miyembro ng board of directors. Sabi ko na nga ba, hindi karapat-dapat ang lalaking yan. Umaasa lang sa swerte. Isang walang kwentang leader na binalot lang ng magandang suit. Ang mga salitang yon ay parang mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang pagkatao. Samantala, sa labas ng kanilang mansyon, ang ingay ng mga taong naniningil ng utang ay hindi na mapigilan. Doña Cielo, lumabas kayo rito. Ang tseke niyo ay tumalbog. Bayaran niyo ang mga hiyas na kinuha niyo para sa party. Ang mga sigaw ng mga naniningil ay umaalingaw-ngaw sa buong subdivision, sumisira sa imaheng matagal na iningatan ng matanda. Nakatayo si Doña Cielo sa likod ng kurtina, nanginginig sa galit at hiya. Kasalanan ito ng Amaranth na yon. Simula nang lumayas ang salot na yon, malas na ang pumasok sa bahay na ito. Isang walang utang na loob na babae. Pagkatapos nating pakainin at patuluyin, iiwan tayong ganito. Ang kanyang pag-gaslight ay wala ng madla, kundi ang sarili niyang takot.
Sa kabilang dako ng kalsada, nakaparada ang isang itim na sasakyan na may madilim na salamin. Sa loob, tahimik na nakamasid sina Amaranth at Dante. Nakikita ni Amaranth ang kanyang biyenan, na pilit na nagtatago sa loob ng bahay na dati ay naging kulungan niya. Isang motorsiklo ang biglang dumaan nang mabilis sa gilid ng kanilang sasakyan. Sa mabilis na reflexes, agad na inilapit ni Dante ang kanyang katawan kay Amaranth. Ang kanyang malapad na balikat ay naging panangga sa bintana, habang ang kanyang kamay ay protektadong nakahawak sa upuan sa likod ng ulo ng babae. Naramdaman ni Amaranth ang init ng katawan ni Dante at ang bango ng kanyang pabango, amoy ng kalinisan at katiyakan. Ang kanilang mga muka ay magkalapit, sapat na upang marinig niya ang mahinahon na paghinga ng lalaki. Ayaw kong makita kang nasasaktan, kahit sa maliit na bagay lang, ang mahinang bulong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Amaranth, puno ng katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Icarus. Mabilis na umiwas ng tingin si Amaranth, ngunit ang isang maliit na ngiti ay hindi niya mapigilang sumilay. Salamat, Dante. Pero mas masakit ang makitang hindi sila natututo sa kanilang mga pagkakamali. Sa loob ng mansyon, pilit na hinahanap ni Icarus ang kanyang paboritong asul na shirt para sa susunod na meeting, ang shirt na lagi niyang suot kapag kailangan niya ng swerte. Nasaan na ba iyon? Bakit lahat ng damit dito ay gusot? Bakit ang dumi ng kwartong ito? Doon lamang niya napagtanto na wala na ang babaeng tahimik na nag-aayos ng lahat para sa kanya. Hindi ang pag-ibig ni Amaranth ang hinahanap niya, kundi ang serbisyo nito. Ang kanyang pagsisisi ay hindi dahil sa nawalang asawa, kundi dahil sa nawalang ginhawa. Bago matapos ang araw, nakatanggap si Icarus ng isang email, isang bagong kontrata mula sa isang bagong kumpanya, nag-aalok ng PAO-QSIN o tulong pinansyal, ngunit ang mga kondisyon ay masyadong mabigat. Halos isuko na niya ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Dante, ipadala mo na ang invitasyon para sa masquerade gala bukas. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag inakala nilang nahanap na nila ang kanilang tagapagligtas, ang sabi ni Amaranth habang nakatingin sa papalubog na araw. Sa loob ng mansyon ng mga Icarus, ang marangyang disenyo ng mga dingding ay tila unti-unti nang naglalaho sa paningin ni Doña Cielo. Ang bawat sulat mula sa bangko na nagsasabing kukunin na ang kanilang tahanan ay parang isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Sa gitna ng kanyang desperasyon, pumasok siya sa silid ni Celestine habang wala ito, nagbabakasaling makahanap ng anumang dokumento na magagamit niya para mapabilis ang pagkuha sa yaman ng dalaga. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga mamahaling bag, nakakita si Doña Cielo ng isang itim na envelope mula sa isang ospital. Sa pag-aakalang ito ay tungkol sa isang simpleng check-up, binuksan niya ito. Ngunit habang binabasa niya ang mga resulta, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang nakasulat doon ay tungkol sa isang bihirang genetic condition na taglay ni Celestine, isang sakit na tanging sa pamilya lamang ng yumaong asawa ni Doña Cielo na nanalaitay. Doon ay tumigil ang tibok ng puso ng matanda. Sa tulong ng isang mabilis na tawag sa kanyang lihim na investigador, ang katotohanang matagal nang nakatago sa dilim ay lumabas. Si Celestine ay hindi lamang basta anak ng isang kasosyo. Siya ay bunga ng isang nakaraang pakikipagrelasyon ng asawa ni Doña Cielo sa ibang babae. Si Celestine at Icarus ay magkapatid sa ama. Isang matinding kilabot ang dumaan sa buong katawan ni Doña Cielo. Binitawan niya ang papel at napaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang sariling anak ay nakatakdang ikasal sa sarili nitong kapatid. Ngunit sa halip na matakot sa sumpa ng dugo, ang paningin ng matanda ay dumapo sa isa pang papel. Ang prenuptial agreement na nagsasabing mapupunta ang kalahati ng yaman ni Celestine kay Icarus sa oras na maikasal sila. Ang tunog ng paglamukot ng papel ay pumuno sa silid. Ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa takot sa Diyos o sa batas ng tao.
Kumuha si Doña Cielo ng isang lighter at sinimulang sunugin ang bawat pahina ng dokumento sa loob ng isang maliit na basurahan. Ang apoy na dahan-dahang pong kumakain sa puting papel ay tila sumasalamin sa tuluyang pagkain ng kadiliman sa kanyang kaluluwa. Kahit magkapatid pa kayo, ang pera ang mas mahalaga ngayon. Ang mahinang bulong ni Doña Cielo, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa gitna ng usok. Walang dapat makaalam nito. Ipapasyal ko kayo sa altar. Makuha lang natin ang bawat sentimong dapat ay sa atin. Kundi, sa mamantala, sa loob ng opisina ni Amaranth, ang buong pangyayari ay malinaw na nakikita sa isang maliit na screen. Ang kamera na itinago ni Manang Rosa ay matagumpay na nakuha ang kabuktutan ng matanda. Nakatayo si Dante sa likuran ni Amaranth. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkakasuka sa nakikita. Dahan-dahang ipinatong ni Dante ang kanyang kamay sa likod ng upuan ni Amaranth. Isang tahimik na paraan ng pagpaparamdam na narito siya para protektahan ang babae mula sa ganitong uri ng kasamaan. This is sick, Amaranth. Hindi ko akalaing magagawa ng isang ina na ipakasal ang sariling anak sa kapatid nito para lamang sa pera. Ang sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng panggigigil. Handa na ba ang lahat para sa bukas? Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan nating magtagumpay sila. Tumango si Amaranth. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Handa na ang lahat, Dante. Hayaan nating magsaya sila sa kanilang huling gabi ng ilusyon. Bukas, ang bawat kasalanang ginawa nila sa akin at sa aking ina ay sisingilin ko ng buo. Nang lumabas si Doña Cielo mula sa kwarto ni Celestine, sinalubong niya ang dalaga na may isang pekeng ngiti at isang mahigpit na yakap. Anak, napakasaya ko na magiging bahagi ka na ng pamilya namin bukas. Icarus is very lucky to have you, ang sabi ng matanda sa pagitan ng mga plastik na tawa. Isang yakap na puno ng lason, isang pagmamahal na nakabase sa kasinungalingan. Sa kabilang dako, isang gintong sobre ang inihatid sa opisina ni Icarus, isang imbitasyon para sa pinakahihintay na masquerade gala. Hindi alam ng pamilya Icarus na ang gintong sobreng iyon ay hindi tiket patungo sa kayamanan, kundi isang paanyaya patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Sa loob ng engranding ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati, ang liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na aranya ay tila nakikipagpaligsahan sa kislap ng mga mamahaling hiyas na suot ng mga panauhin. Ang bawat galaw ng mga tao ay nababalot ng misteryo dahil sa mga maskarang suot nila, mga ginto, pilak, at itim na nagkukubli sa tunay na anyo ng bawat isa. Ang bulong-bulungan tungkol sa pagdating ng Diamond Queen ay parang apoy na mabilis na kumakalat sa buong silid. Sa itaas ng malawak na hagdanan, isang babae ang dahan-dahang lumitaw. Nakasuot siya ng isang manipis at dumadaloy na sutlang bestida na kulay itim, na pinalamutian ng libu-libong maliliit na brilyante na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskarang gawa sa itim na lace, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na upang patahimikin ang buong paligid. Ang bawat hakbang niya pababa ay puno ng awtoridad, isang reynang naglalakad patungo sa kanyang trono. Sa ibaba, si Icarus ay kanina pa hindi mapakali. Hawak ang isang baso ng sampan, pilit siyang nakikipagsabayan sa mga usapan ng mga bilyonaryo, umaasang makakakuha ng atensyon ng misteryosong investor. Nang makita niya ang pagbaba ng babae, agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng madulas na ngiti at pekeng paghanga. Isang malaking karangalan ang makaharap ang nag-iisang Diamond Queen. Ang sabi ni Icarus habang yumuyuko ng bahagya. I am Icarus, the CEO of Solstice Group. I believe our company has the potential you are looking for. We just need a little more push, and I am sure we can make history together. Hindi kumibo ang babae. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baso ng pulang alak at uminom
ng kaunti. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Icarus. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, nagsalita siya sa isang boses na malamig, mahinahon, at pamilyar sa pandinig ng lalaki. Hindi ko akalaing naging ganito ka na pala. Kagaling magmakaawa para sa pera. Icarus, nasaan na ang yabang ng lalaking nagsabing hindi ko kayang pantayan ang kanyang kinabukasan? Tumigil ang mundo ni Icarus. Ang boses na yon ay tila isang multo na bumangon mula sa kanyang nakaraan. Bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahang hinawakan ng babae ang kanyang maskara at tinanggal ito. Ang mukha ni Amaranth ay tumambad sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng porselana. Ang kanyang mga labi ay may kulay ng dugo. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talim ng kanyang galit. Walang bakas ng pagod, walang bakas ng amoy ng sabon, at walang bakas ng babaeng tumatanggap ng mga sampal ni Doña Cielo. Nabitawan ni Icarus ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napaurong siya at halos matumba sa gulat. Sa tabi niya, si Celestine ay napakapit sa braso ni Icarus. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na bestida. Amaranth? Imposible! Isang tagalaba ka lang. Paano ka nagkaroon ng lahat ng ito? Ang pasigaw na tanong ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at hindi makapaniwala. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Amaranth. Tumingin siya sa paligid, sa mga matataas na tao na nakatingin na ngayon sa kanila. Ang brilyante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure at init, Celestine. At sa loob ng 5 taon, iyon ang ibinigay niyo sa akin. Ngayon, ang brilyanteng tinapakan niyo ay sapat na para bulagin kayo. Lumingon si Amaranth sa malalaking gwardiya na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng yelo. Security, pakilabasan ang mga taong wala namang opisyal na imbitasyon. Sumasakit ang ulo ko sa amoy ng mga traidor at mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Clean the hall. I don't want trash in my gala. Sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa Makati, ang mga gwardiya ay lumapit at pilit na hinawakan ang mga braso ni na Icarus at Celestine. Ang pagkaladkad sa kanila palabas ay tila isang dula-dulaan ng kahihiyan. Nagpupumigla si Icarus. Sumisigaw ng pangalan ni Amaranth, ngunit walang sino man ang nagtangkang tumulong sa kanya. Naiwan si Amaranth sa gitna ng ballroom. Hawak ang kanyang baso ng alak habang ang mga panauhin ay nagsisimulang pumalakpak. Sa isang sulok, nakita niya si Dante na nakatayo. Nakasuot din ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nakangiti sa tagumpay ng babaeng matagal na niyang pinoprotektahan. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng opisina ni Amaranth ay tila hindi sapat upang matunaw ang lamig ng kanyang alaala. Nakaupo siya sa kanyang lamesa, tinitingnan ang isang buke ng mga pulang rosas na iniwan sa kanyang lobby. Hindi ito galing kay Dante. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila may dalang lason dahil alam niyang ang nagpadala nito ay ang lalaking minsang dumurog sa kanyang pagkatao. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Icarus. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata at ang tindig ng isang matagumpay na CEO. Ang kanyang suit ay tila hindi na kasing plansado gaya ng dati at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Sa isang iglap, lumapit siya kay Amaranth at mabilis na lumuhod sa malamig na sahig. Hinahawakan ang mga kamay ng babae na dati ay itinuturing niyang marumi. Amaranth, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng yon. Napilitan lang ako dahil kay Mama. Siya ang nagudyok sa akin na iwan ka. Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw lang ang asawa ko, Amaranth. Balikan mo na ako, please. Tayo na lang ulit, gaya ng dati.
Ang sabi ni Icarus sa isang boses na puno ng desperasyon at panlilinlang. Naramdaman ni Amaranth ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang bawat salita ni Icarus ay parang isang maruming putik na pilit na dumidikit sa kanyang balat. Habang sinusubukan ni Icarus na halikan ang kanyang kamay, isang malakas na braso ang biglang humarang at marahas na naglayo sa kamay ng lalaki mula kay Amaranth. Si Dante ay nakatayo sa pagitan nila, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bakal at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit. Ang kanyang malapad na balikat ay naging isang pader na naghihiwalay kay Amaranth mula sa lason ng kanyang nakaraan. Huwag mong hahawakan ng kliyente ko at mas lalo mong huwag lalapitan ang babaeng mahal ko, ang sabi ni Dante sa isang tinig na mahinahon ngunit puno ng panganib. Ang bawat salita ay tumama kay Icarus na parang isang saksak sa dibdib. Napatigil si Icarus, ang kanyang muka ay namula sa galit at inggit. Sino ka ba? Isang hamak na abogado lang na nakikialam sa pamilya namin. Amaranth, huwag kang maniwala sa kanya. Gagamitin ka lang niyan. Hindi na hinintay ni Dante na matapos ang pagsasalita ni Icarus. Sa isang senyas ng kanyang kamay, pumasok ang dalawang malalaking gwardya at pilit na binuhat si Icarus patungo sa labas. Ang mga sigaw at pagpupumiglas ng lalaki ay dahan-dahang nawala habang hinihila siya palabas ng gusali na parang isang basurang itinatapon sa tamang lalagyan. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, dahan-dahang lumingon si Dante kay Amaranth. Ang matatalim niyang mata ay agad na lumambot nang makita ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng babae. Lumapit siya at maingat na hinawakan ang mga kamay ni Amaranth, sinusuri kung may anumang gasgas o pamumula. Nasaktan ka ba? Pasensya na kung hinayaan ko siyang makapasok dito, ang mahinang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng nararamdaman ni Amaranth. Hindi nakasagot si Amaranth. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang noo sa matatag na dibdib ni Dante. Naramdaman niya ang mabilis, ngunit kalmadong pagtibok ng puso ng lalaki. Ang bango ng kanyang damit at ang init ng kanyang presensya ay nagbigay kay Amaranth ng isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 5 taon ng kanyang kasal. Salamat, Dante. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Ang bulong ni Amaranth habang hinahayaan ang sarili na mapayapa sa loob ng mga bisig ng lalaking itinuturing niyang kalasag. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang lumang coffee shop, si Doña Cielo ay may kausap sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang tinitingnan ang isang litrato ni Amaranth sa diaryo. Gawin mo ang lahat ng paraan. Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng iyan ang buhay ng anak ko. Kung kailangang dumanas siya ng hirap na hindi niya malilimutan, gawin mo. Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa altar ng buhay. Ang utos ng matanda sa kabilang linya, isang madilim na plano ang nagsisimula ng mabuo. Habang ang kampana ng simbahan ay tila nagbabala na ng isang paparating na trahedya. Sa loob ng mansyon ng mga Icarus, ang kapaligiran ay nababalot ng isang uri ng pilit na kasayahan. Ang mga mamahaling bulaklak na puti ay nagkalat sa bawat sulok at ang amoy ng mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng sinumang papasok. Ngunit sa likod ng mga palamuting ito, ang bawat hininga ni Doña Cielo ay puno ng desperasyon at kasakiman. Mabilis ang bawat galaw ng matanda. Pilit na minamadali ang lahat ng preparasyon para sa kasal ni Icarus at Celestine na gaganapin kinabukasan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Celestine habang pinapapirmahan dito ang isang joint account agreement. Ibigay mo na sa amin ang kontrol sa account na ito, Celestine. Kami na ang bahala sa lahat ng utang mo at sa magiging kinabukasan niyo ni Icarus. Isipin mo na lang
na ito ay para sa ikabubuti nating lahat. Ang sabi ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis ng pagmamanipula. Si Icarus naman ay nakatayo lamang sa isang sulok, nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin habang suot ang kanyang pangkasal na bestida. Alam niya ang katotohanan tungkol kay Amarant at alam niya ang panganib na dala ng kanyang ginagawa. Ngunit ang takot na mapahiya sa harap ng maraming tao at ang pagnanais na makuha ang yaman ni Celestine ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Hinayaan niyang balutin siya ng kadiliman. Iniisip na ang pera ang tanging magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Samantala, sa loob ng opisina ni Dante, ang bawat segundo ay tila isang ticking time bomb. Maingat na inilabas ni Dante ang huling piraso ng katotohanan, ang orihinal na birth certificate ni Celestine. Ang pirma ng yumaong ama ni Icarus ay malinaw na nakasulat doon, isang katibayan na hindi mababali ng anumang kasinungalingan. Ito na ang huling ebidensya, Amaranth. Magkapatid sila sa ama. Ang balak ni Doña Cielo ay isang malaking kasalanan sa batas at sa moralidad. Ang sabi ni Dante, ang kanyang tinig ay puno ng panggigigil at determinasyon. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kamay ni Amaranth, nagbibigay ng lakas na kailangan nito para sa darating na bukas. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang trahedya ang nagaganap sa loob ng mansyon. Nahuli ni Doña Cielo si Manang Rosa, na lendot na gumagamit ng telepono sa loob ng kusina. Ang boses ni Manang Rosa na humihingi ng tulong kay Amaranth ay narinig ng matanda. Ang tunog ng palad ni Doña Cielo na tumama sa pisngi ni Manang Rosa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang marahas na sampal na nagpabagsak sa matandang bunuoy sa sahig. Walang awa na hinila ni Doña Cielo ang buhok ni Manang Rosa at kinaladkad ito patungo sa madilim at maalikabok na bodega sa ilalim ng bahay. Mamamatay kang kasama ng sikreto ng pamilyang ito, Rosa. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Dito ka nababagay, sa dilim, hanggang sa matapos ang lahat. Ang sigaw ni Doña Cielo bago marahas na isinara ang pinto at inilak ito mula sa labas. Naiwan si Manang Rosa sa loob ng madilim na silid, nanginginig at umiiyak sa takot. Ang bawat kaluskos ng daga at ang lamig ng semento ay tila nagpapabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Sa kabilang dako, biglang napatigil si Amaranth sa kanyang upuan. Isang matinding kaba ang biglang sumakop sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may masamang nangyayari sa taong mahalaga sa kanya. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Dante, may mali. Nararamdaman ko. Hindi natin pwedeng hintayin ang bukas ng gabi. Kailangan nating kumilos ngayon din. Ang sabi ni Amaranth, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tumayo si Dante at kinuha ang kanyang coat. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangakong hindi siya bibitaw. Kung gayon, sisimulan na natin ang pagtatapos ng kanilang kaharian ng kasinungalingan. Wala nang urungan ito, Amaranth. Ang hangin sa labas ay nagsisimula ng lumamig at ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay tila nagbabadya na ng isang madugong labanan sa pagitan ng katotohanan at kasakiman. Ang bawat hakbang ni na Amaranth at Dante ay patungo sa isang kaganapang hinding-hindi makakalimutan ng buong bansa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa penthouse ni Amaranth, ang mga ilaw ng Makati sa ibaba ay tila mga nagkikislapang brilyante. Brilyante na nakakalat sa isang itim na pelus. Ngunit para sa kanya, ang bawat kislap ay nagpapaalala sa kanya ng mga luhang ibinuhos niya noong siya ay isang hamak na tagalaba pa lamang. Nakatayo siya sa malawak na bankaon, hinahayaan ng malamig na hangin na humampas sa kanyang mukha. Ang kanyang gunita ay biglang naglakbay pabalik sa isang maliit at madilim na silid sa probinsya. Naalala niya ang kanyang nanay
Ang tuyot at magaspang nitong mga palad na humahaplos sa kanyang buhok tuwing gabi. Magtiis ka, anak. Balang araw, magliliwanag din ang ating mundo, ang laging bulong nito. Ngunit ang mundong yon ay tuluyan ng nagdilim para sa kanyang ina dahil sa kasakiman ng ibang tao. Naramdaman ni Amaranth ang biglang pag-init ng kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kape at ang gaan ng hakbang nito ay sapat na. Lumapit si Attorney Dante. Bit-bit ang isang mangkok ng mainit na soup. Hindi ito isang marangyang pagkain, kundi isang simpleng luto na tila nagbibigay ng yakap sa kanyang nangangatog na kalooban. Kumain ka muna, Amaranth. Hindi magandang makipagdigma ng walang laman ng tiyan. Bukas, kailangan mo ng lahat ng lakas na meron ka. Ang mahinahon na sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay parang isang lunas sa sugat na matagal nang hindi gumagaling. Hindi napigilan ni Amaranth ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang anak na nangungulila at isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang kakampi. Dante, sa tingin mo ba ay matutuwa si nanay sa gagawin ko bukas? Minsan, natatakot ako na baka nagiging katulad na rin ako nila. Dahan-dahang inilapag ni Dante ang mangkok sa malapit na mesa at humarap kay Amaranth. Maingat niyang hinawakan ang magkabilang balikat ng babae. Pinapatatag ang tindig nito. Ginagawa mo ito para sa katarungan, hindi para sa puot. Ang nanay mo ay palaging nasa tabi mo, Amaranth. Nakikita niya ang tapang mo. Sa isang iglap, hinila ni Dante si Amaranth patungo sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na walang bahid ng pagnanasa, kundi puno ng pangako at proteksyon. Isinandal ni Amaranth ang kanyang noo sa matatag na dibdib ni Dante. Ninanamnam ang bawat tibok ng puso nito na tila sinasabing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Ang mga kamay ni Dante ay marahang humahaplos sa kanyang likuran. Isang pagkilos na tila nagtatanggal ng lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng 5 taon. Nandito na ako. Hinding-hindi ka nalalaban mag-isa. Pangako ko sa'yo. Ang bulong ni Dante sa kanyang tainga. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa leeg ni Amaranth. Nagbibigay ng kakaibang kaba na punong-puno ng pag-asa. Nang sumapit ang umaga, ang sikat ng araw ay tila isang babala. Maingat na inayusan ni Amaranth ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang itim na bestida, isang kulay ng pagluluksa para sa kanyang nakaraan at isang babala para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Inabot ni Dante ang isang pulang folder, ang huling sandata na kanilang gagamitin. Handa na ang lahat, Amaranth. Ang bawat pahina dito ay ang katapusan ng kanilang ilusyon, ang sabi ni Dante habang tinititigan ang matapang na mga mata ng babae. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalawa. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at nagtungo sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Ang bawat yabag ng sapatos ni Amaranth sa sahig ng sasakyan ay tila isang tambol ng digmaan. Nang marating nila ang malalaking pintuan ng simbahan, narinig niya ang masayang tugtog ng organo sa loob. Isang huling tingin ang ibinigay ni Amaranth kay Dante. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang malalaking pintuan ng simbahan. Ang bawat mata sa loob ay lumingon, at ang masayang tugtog ay biglang naging isang nakakabinging katahimikan. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan na lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw hanggang sa dambana. Ang sikat ng araw mula sa labas ay pumasok sa loob na nagmistulang isang banal na liwanag na bumabalot sa figura ni Amaranth. Nakasuot siya ng isang mahaba at madilim na bestida na gawa sa mamahaling sutla na tila isang anino sa gitna ng kaputian ng kasal. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na marmol ay kasing tunog ng isang hatol, mabigat at walang pag-aalinlangan. Napatigil ang pari sa kanyang binabasa. Ang mga panauhin
na binubuo ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa ay dahan-dahang lumingon. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang bato. Sa dambana, si Icarus ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang nakatingin sa kanyang dating asawa. Sa tabi niya, si Celestine ay napahawak ng mahigpit sa kanyang puting bouquet. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at galit. Amaranth, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang gambalain ang kasal na ito. Ang pasigaw na sabi ni Icarus, ang kanyang boses ay nanginginig sa harap ng maraming tao. Hindi sumagot si Amaranth hanggat hindi niya nararating ang harapang bahagi ng simbahan. Sa tabi niya, si Attorney Dante ay naglakad ng may awtoridad, bitbit ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Kasunod nila ang ilang mga opisyal na nakasuot ng formal na uniforme. Hindi ako narito para gambalain ang kasal niyo, Icarus. Narito ako para kunin ang lahat ng sa akin, ang mahinahong sabi ni Amaranth. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay sapat na upang marinig ng lahat ng panauhin. Itinaas ni Dante ang isang opisyal na dokumento mula sa korte. Kami ay may dalang utos para sa agarang pag-freeze ng lahat ng ari-arian ni Icarus at Doña Cielo. Ang lahat ng pondong ginamit sa kasal na ito, mula sa upa ng simbahan, ang mga dekorasyong bulaklak hanggang sa mga kotseng nakaparada sa labas, ay napatunayang galing sa mga kumpanyang pag-aari ni Amaranth Luzon. Binabawi na namin ang lahat ng yan, ngayon din. Sa isang iglap, ang mga tauhan ni Amaranth ay nagsimulang pumasok. Dahan-dahan nilang tinatanggal ang mga mamahaling bulaklak mula sa mga gilid ng upuan. Ang ingay ng pagkaladkad ng mga gamit ay pumuno sa simbahan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay kumukuha na ng video ng kahihiyang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Wala kang puso, isang demonita ka. Ang sigaw ni Doña Cielo habang tumatayo mula sa kanyang upuan sa unahan. Isang hamak na tagalaba ka lang na amoy sabon. Paano mo nagagawang bastusin ang pamilya namin sa harap ng Diyos? Biglang bumagsak si Doña Cielo sa kanyang upuan, humahawak sa kanyang dibdib, at nagkukunwaring nahihilo, sinusubukang makuha ang awa ng mga tao. Tulungan niyo ako, ang anak ko, ang pamilya ko ay biktima ng isang baliw na babae. Tumingin si Amaranth sa kanyang biyenan nang walang kahit anong awa. Huwag niyo nang pagurin ang sarili niyo sa pag-arte, Doña Cielo. Hindi natatalab ang mga luha niyo sa akin. Inabot ni Amaranth ang isang maliit na remote control sa kanyang kamay. Biglang bumukas ang malalaking monitor sa loob ng simbahan na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng saya ng ikakasal. Ngunit ang lumabas ay isang madilim na video. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng simbahan. Ang boses ni Doña Cielo. Bakit ko ibibigay ang perang yon sa kanya? Pabigat lang ang nanay ni Amaranth sa pamilyang ito. Mas mabuti pang ibili natin yon ng brilyante para kay Celestine. Mas mahalaga ang ginto kaysa sa hininga ng isang mahirap. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang taga sa puso ni Amaranthaw. Ngunit para sa mga panauhin, ito ay isang katibayan ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang bawat tao sa loob ng simbahan ay napaatras sa sobrang pandidiri. Ang mukha ni Icarus ay napayuko sa tindi ng kahihiyan, habang si Celestine ay dahan-dahang lumalayo kay Doña Cielo. Ang katahimikan sa loob ng simbahan pagkatapos ng recording ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Amaranth sa gitna ng dambana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga kaaway na ngayon ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng buong mundo. Ang brilyanteng suot mo ngayon, Celestine, ay binayaran ng buhay ng nanay ko. Ang mahinang sabi ni Amaranth habang nakatingin sa singsing ng dalaga. At ngayon, sisiguraduhin kong bawat sentimo niyan ay magdudulot sa inyo ng hapding, hindi niyo malilimutan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay biglang napunit nang muling umilaw ang malalaking monitor
sa tapat ng dambana. Sa pagkakataong ito, hindi boses, kundi isang opisyal na dokumento ang bumungad sa lahat. Isang resultang medikal na may malalaking pulang titik na nagsasaad ng katotohanang mas matindi pa kaysa sa kamatayan. Nagkaroon ng mabilis na pagbulong sa bawat sulok habang binabasa ng mga panauhin ang nakasulat. 99.9% probability of sibling relationship. Ang dugo ni Icarus at Celestine ay nanggaling sa iisang ama. Sila ay magkapatid sa dugo, ngunit pinilit na pag-isahin sa harap ng altar dahil sa kasakiman. Si Celestine ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nagmistulang abo sa sobrang puti. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan at sa gitna ng matinding pagkasuka at kilabot, tuluyan siyang napaluhod at nagsuka sa mismong paanan ng kanyang puting bestida. Ang bawat luhang lumalabas sa kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa sarili niyang asawa. Ma, totoo ba ito? Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ang pasigaw na tanong ni Icarus, ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang nakatingin sa kanyang ina. Kapatid ko si Celestine, pinilit mo akong pakasalan ang sarili kong kapatid? Si Doña Cielo, na kanina pa nagkukunwaring nahihilo, ay biglang tumayo ng may lakas na nanggaling sa galit. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging banal. Ang kanyang mukha ay naging parang isang demonyo habang sumisigaw sa gitna ng simbahan. Ano naman kung magkapatid kayo? Ang mahalaga ay ang pera. Ang mahalaga ay ang shares ng pamilya niya. Walang makakaalam nito kung hindi dahil sa babaeng iyan. Ang sigaw ni Doña Cielo habang itinuturo si Amaranth ang kanyang boses ay puno ng asukal na naging lason. Isang pag-amin na nagpatahimik sa buong mundo. Dahil sa sobrang pandidiri at galit, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa dambana. Sinampal ni Icarus ang sarili niyang ina sa harap ng lahat. Ang galit ng lalaki ay bumulwak na pagtatanto na ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ay ang siya ring pumatay sa kanyang dangal. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa gilid ng simbahan at pumasok ang mga pulis kasama si Manang Rosa. Ang matandang bunoy ay nakayakap sa sarili, puno ng pasa sa braso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa nang makita si Amaranth. Doña Cielo, inaaresto kayo sa salang illegal detention at pisikal na pananakit kay Manang Rosa, ang sabi ng opisyal habang nilalapitan ng matanda. Ang mga posas ay lumikha ng isang matunog na pagkiskis ng metal habang ikinakabit sa mga kamay ni Cielo. Ang matanda ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa, hanggang sa kaladkarin siya palabas ng simbahan sa gitna ng mga kamera ng mga reporter na kanina pa naghihintay. Naiwan si Icarus sa dambana, mag-isa at wasak. Nang makita niyang papatalikod na si Amaranth, mabilis siyang gumapang sa sahig. Humahawak sa laylayan ng itim na bestida ng babae. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ni Amaranth habang nagmamakaawa. Amaranth, patawarin mo ako. Ikaw lang ang mahal ko. Nagkamali ako, Amaranth. Iligtas mo ako sa kahihiyang ito. Balikan mo ako. Parang awa mo na. Ang boses ni Icarus ay parang isang asong sugatan na naghahanap ng kakanin. Dahan-dahang hinila ni Amaranth ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ni Icarus. Tumingin siya sa lalaki nang may matinding pagkaawa, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa dumi ng kaluluwa nito. Diyan ka nababagay, Icarus, sa dumi at sa putik na nilikha mo para sa sarili mo. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko dahil ang bawat salita mo ay lason sa hangin na nilalanghap ko. Ang malamig at huling sabi ni Amaranth. Dahan-dahang hinubad ni Dante ang kanyang coat at isinuot ito sa mga balikat ni Amaranth. Isang pagkilos na tila nagtatago sa babae mula sa lahat ng dumi ng paligid. Inalalaya ni Dante si Amaranth na maglakad palabas ng simbahan. Ang kanilang mga yabag ay sabay
at matatag. Habang lumalabas sila sa pinto, ang sikat ng araw ay muling dumampi sa mukha ni Amaranth. Ang hangin sa labas ay malinis, malayo sa amoy ng kasalanan. Sa loob ng simbahan, sa loob ng sasakyan, dahan-dahang hinawakan ni Dante ang kamay ni Amaranth at mahigpit itong pinisil. Tapos na ang ulan, Amaranth. Oras na para sa iyong pagsikat. Ang mahinang bulong ni Dante. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amaranth habang ang sasakyan ay unti-unting lumalayo sa madilim na nakaraan. Isang taon ang mabilis na lumipas, gaya ng pagpapalit ng mga dahon sa isang puno pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Ang mansyon, na dati ay naging kulungan ng mga luha ni Amaranth, ay hindi na maringgan ng mga sigaw at pangaapi. Binago niya ang bawat sulok nito, mula sa madidilim na pasilyo hanggang sa bodega kung saan ikinulong si Manang Rosa. Ang malaking gate na dati ay may nakasulat na pangalan ng pamilya, Icarus, ay pinalitan na ng isang simpleng kahoy na may nakaukit na tahanan ni Rosa, House of Rosa. Isa na itong kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pagsasamantala, kung saan ang bawat isa ay tinuturuang muling tumayo at bumuo ng sariling kinabukasan. Ang bawat halamang itinatanim ni Amaranth sa malawak na hardin ay tila isang panalangin para sa kanyang yungmaong ina. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestidang linen, malayo sa mga marangyang itim na sutla na suot niya noong araw ng kanyang paghihiganti. Ang kanyang mga kamay ay dumiman sa lupa, ngunit ang kanyang puso ay malinis at payapa. Wala na ang amoy ng sabon na dati ay ikinahiya niya. Ngayon, ang tanging amoy na dumadampi sa kanya ay ang bango ng mga namumukadkad na rosas. Hindi rin nakatakas ang mga taong minsang dumurog sa kanyang dangal mula sa hatol ng tadhana. Si Doña Cielo ay binawian ng buhay sa loob ng kulungan ilang buwan nang nakalipas dahil sa sakit sa puso na pinalala ng matinding hiya at pangungulila sa kanyang yaman. Namatay siyang mag-isa, walang kahit isang taong gustong dumalo sa kanyang libing. Si Icarus naman ay kasalukuyang nananatili sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang kanyang huling alaala ay ang pagkabigo at ang paulit-ulit na paglalaro ng mga papel ng annulment sa kanyang isipan. Ang lalaking minsang naging mapagmataas ay isa na ngayong anino ng kanyang sariling kasakiman. Habang nagdidilig ng mga halaman, naramdaman ni Amaranth ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit si Attorney Dante, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas at tubig. Hindi na ito ang seryosong abogadong nakasuot ng formal na suit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo shirt na nagpapakita ng kanyang masayahin at kalmadong pagkatao. Masyado ka na namang nagpapakapagod sa hardin, Amaranth. Baka makalimutan mo nang may naghihintay sa'yo sa loob. Ang mahinang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng kagaanan at pagmamahal. Dahan-dahang tumayo si Amaranth at hinarap ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Inabot ni Dante ang isang malinis na kanmoy suwa at maingat na pinunasan ang mantsa ng lupa sa pisngi ni Amaranth. Ang kanyang mga daliri ay nagtagal ng kaunti sa balat ng babae. Isang haplos na puno ng pangako ng isang kinabukasang hindi na kailanman mababahira ng takot. Salamat, Dante. Salamat sa pagturo sa akin na hindi lahat ng brilyante ay nakabaon sa putik. Ang iba ay kailangan lang ng tamang liwanag para kuminang. Ang bulong ni Amaranth habang nakatingin sa mga mata ni Dante. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Amaranth at dahan-dahang isinuot ang isang manipis na gintong singsing na may maliit na brilyante. Hindi ito ang singsing na pilit na ipinakita ni Celestine, kundi isang singsing na simbolo ng kanilang pagsisimula. Ang kilig na nararamdaman ni Amaranth sa bawat hawak ni Dante ay hindi na nakabase sa pagnanasa, kundi sa isang malalim at matatag na pagtitiwala. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, tiningnan ni Amaranth ang langit. Ang kulay ng dapit hapon ay tila isang paalala
na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asa sa umaga. Pinatawad ko na sila, Dante. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang huling sabi ni Amarant sa kanyang sarili. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kayang tiisin para sa iba, kundi sa tapang na piliin ang sarili niyang kaligayahan at tumayo ng mag-isa pagkatapos ng bagyo. Niyakap ni Dante si Amarant mula sa likuran. Ang kanilang mga anino ay naging isa sa gitna ng harding puno ng pag-asa. Ang kwento ng double shock ay nagtatapos hindi sa puot, kundi sa isang matamis at ganap na paghilom ng pusong minsang nasaktan ngunit muling natutong magmahal.